Ninong, andito po tayo ngayon sa bahay ni Ma'am Tess. Nag-chat po siya sa akin itong isang araw, ay kahapon, na nagtatanong po siya kung bakit daw nagmo-moist yung tangke niya. Yung kalahati po ng tangke niya ay nagmo-moist. Ang sabi ko po sa kanya ay baka po ito ay no-overuse lang, pero hindi naman daw po. At kaninang umaga po ulit, nag-message po ulit si Ma'am na wala na raw po naman yung tangke niya. Dalawa lang naman po yung pwedeng pagmula ng moisture na yon. Pwede pong overuse or may singaw nga po yung kanyang hose. At ayun nga po, pinatingnan ko sa kanya yung kanyang likuran ng hose kung ano nga nangyari doon kasi pwede nga po yun na baka mamaya nangat-ngat ng mabait. Tingnan po natin guys. At ito na nga po yung nangyari sa kanyang hose. Yan. Ito po yung advantage nung kayo po ay nagpapadeliver. Kada deliver po ng ating mga riders, yung naghahatid bahay po ng inyong LPG, na-check po yung kanilang hose. Sana all. So dahil ito nga po sila, ma'am, ay pumick up po kayo ngayon, ano? Ito pong bilhin nyo, pumick up lang po kayo. Hindi po na-check yung kanilang hose. Ayan, ito po yung nangyari. Kaya maging maingat po tayo sa paggamit po ng ating LPG at unang-una, titingnan din po natin yung mga ginagamit natin, kagaya nga po nito. Kasi pwede nga po itong pagmula ng sunog. Ma'am, good morning po. Good morning. Ano po nangyari? Ayun nga po, 1 week pa lang, ubus na. 1 week pa lang ubos na. Kasi nga po ay Kaya ayun, pala, ingat-ingat nga po. O yun nga po, kagaya po na sinabi ko sa inyo, dalawa lang po yung pwede pagmulan yan eh. Pwede nga pong na-overuse yung inyong tangke kaya nagkakaroon ng moisture yung sa tangke, makikita nyo nagpapawis. O yun nga po, mayroon pong leak. At ayan, tama naman po yung aking sabi sa inyo na baka mamaya may butas nga. Ayan po, nakita po natin yung problema nitong kalan at ayos na po natin. Yung gamit yung pong regulator ay may safety device. May safety yan. Opo, dahil nga po malaki na yung leak ng inyong kalan, ng inyong hose, hindi na po siya nag-supply ng gas. Kahit po may laman pa yung tangke ninyo, dahil nga po ito may safety device na-detect po niya na may leak yung inyong hose, hindi na po siya nag-supply ng gas. Pero may mga Meron pa po yan. magkano? Meron pa po yan. May mga isang linggo niyo pang gagamitin yan. Ay kung sa iba magdi-deliver, dadalhin na yan. Pwede na! Mga kaninong, ito ang kagandahan po ng kanilang gamit na regulator. Ito po yung snap-on na tinatawag. No? Ito po yung snap-on. Ito po kasi may safety device. Kung mapapansin niyo po, maanog siya. Siya po yung nagsisilbing safety device natin. Na tendency nga po nito, dahil nga po ganyan, nagkaroon po siya ng leak, nagkaroon po ng butas yung inyong hose. Hindi na po siya nag-supply ng gas. Ang galing! Ang galing! Kaya kahit ano pong gawin ninyo, hindi na po siya mag-supply ng gas. Dahil, ayan, kita niyo po, may laman pa naman yung tangke niyo. Kala ko na. Dahil nga po yun ay butas, hindi siya nag-supply. Kahit anong ano. Kita niyo po, kahit naka-iniwanan niyo na po siya na nakataas, hindi na po siya naglalabas ng gas. Ang gandahan po nito. Pag po yung halimbawa may mga turo-turo ng mantika, mapupunasan niyo lang. Malinis ulit. Ito wala na ito. Ayan po. Maluto. Ito po, pagkatagalan, ayan mga kaninong yung mga ganitong hose kasi rubber lang to, ordinary lang po. Yan ang nakakais yan. Pag po siya napapatakan ng mga manti-mantika, natutunaw. Yan, pag po hindi nyo napansin, pag napabayaan po ninyo, matutunaw siya. So ngayon, dahil ito nga po ay may mga patak-patak ng mga niluluto natin, prone po ito dun sa pangamoy ng mga mabait. Kaya po ito yung pinupuntahan nila, pinangat-ngat na nila. Ay, ito po yung nangyari dun sa kanyang LPG hose. Ngayon, ito pong ginagamit ko na hose, ito, ganito. Wala po itong brand. Pero ito po yung talagang matibay. Pwede na! Okay talaga. Kaya may nagamit nyo. Pag mga ganong senaryo po, ma'am, halimbawa po, pagpasok po ninyo ng kusina ninyo, naamoy ninyo amoy LPG na, amoy gas. Kung ang ilaw niyo po ay buhay, huwag niyo papatayin. Kung ang electric fan niyo po ay buhay, huwag niyo papatayin. Kung halimbawa naman po ito, o gaya ito, nandito yung switch niyo, kahit po huwag po kayo magagawa, mag-take ng mga pwedeng mag-spark. Kasi yun po yung pwedeng pagmula ng silab. Kasi nandun na nga po yung LPG ay kumakalat na.
hindi papatayin, kuya. Po, kung halimbawa po naman ay ang ilaw nyo ay patay, huwag yung bubuksan. Kasi lagi nyo po tatandaan, pag po ganong mayroon po kayong naamoy na LPG, ano man po yung mga nandyan sa paligid ninyo, kung bukas na po ang electric fan or ilaw, huwag nyo nang papatayin. Kasi yun po yung pag pinindot nyo yung switch, pwede pagmula na po yun ang spark. Ang gawin nyo po, kung kaya nyo nga pong i-test, yun nga po, kuha ko yun ng sponge na may sabon. Tapos pag po gano'n, lagyan nyo po yung mga puno. Ito, itong likuran po ng hose. Ito, lagyan nyo po dito ng sponge para po makita ninyo kung pag nagbubbles po siya, may singaw po yun. Apo, ang pagmumula naman po ng singaw, kunyari, nasa na yung ating lumang ko. Kunyari po ito, kita nyo po, masyado ng paga yung pinaka-butas niya. Ito po ay malaki na, kumbaga kung tutuusin ito, hindi na fit dun sa pinaka-tubo niya, dun sa pinaka-likod. Gagawin nyo po pagka ganito, halimbawa wala pa kayong pambili ng hose or malayo yung bilihan ninyo, para magamit po ninyo, putulan nyo lang siya dito. Putulan siya, adjust nyo lang po siya dito, para po sa ganon, ito yung ano ay masikip pa din. Solid pa din. Pero kung naman ganito na po, huwag nyo lang pagtyagaan. Matagal na yan ah. Gumili na kayo ng bago. Ano? Grabe. Hindi na po pwede yan. Kuya, ano yan? Hindi na basta mangat-ngat lang. Ano yan? Opo, ugaliin nyo pa rin po, kahit po ganyan yung gamit po ninyo ay original or matibay na klase. Ugaliin po rin po natin na i-check lagi yung ating ginagamit. Halimbawa, lalo na po, umalis kayo ng bahay, mga 1 week kayong wala. Bago po kayo mag-operate ng LPG, check nyo po muna yung likod, yung ano, kasi baka mamaya nga po inangat-ngat. Ay sa daga, walang imposible kahit mga ganito kayang tagain yan. Ito wala akong tayo nga ito. Ayan po talaga, kaya rubber po yan. Hindi ko napansin. Wala ko diyang... Hindi ko nga din, sinabi lang ni Kuya, tingnan kay likod Hindi kanina. ko naman pala. Meron ba po pa? Saka yung binibilhan ko nito, ay hirap na hirap siyang magkamit. Yun. Pang. Halimbawa naman po, akala nyo ay mapulang lingas, ano? Bigyan ko po kayo ng isang example. Halimbawa po, Sa pagbibigyan. yan, halimbawa po ganyan po yung lingas ng kalan nyo, yan, mapula. Yan po ay napakauling sa kaldero. Gagawin nyo po, itiming nyo po dito. Saan yan? Kailangan po nakabukas ha. Tapos ito po, ito. Kita nyo po ito? O, ihanap nyo po siya ng posisyon. Ah, ito totoo? Opo, ihanap nyo ng posisyon doon sa mga ma-blue. Hindi yun. Hindi pa, ganito pa, pababa po ganyan. Ah, Yun. taas baba pala. Ayan po. Yun, okay na. Doon na po siya. Taas Yan, di ba po, pag nakaganyan, hanap nyo na po siya ng posisyon. Na, Oo, yan. Kailangan po kasi merong pressure na nakakapasok. Ayun, mama, taas baba pala yun. Okay na po. Solve na po yung problema ni ma'am. Kasi nga po, ang problema nga ng kanyang ang bilis daw na ubos ng gas. Pero hindi pa po ubos. Ang nangyari lang po, nag-lock po yung safety device ng kanyang ginagamit na regulator. At yun nga po yung naging impact po nito. Dahil nga po yung kanilang hose ay nangat-ngat ng daga. Nag-lock po yung kanyang regulator. Dahil yun yung pinaka-safety device niya. Yung mga kaninong, isa na naman po kala ng ating nasolusyonan. At sana po sa makapanood po nito, gawin nyo rin po ito sa inyong bahay. Palagi nyo pong i-check yung likuran ng inyong kalan. Kahit na po sinasabi po ninyo na original yung ginagamit ninyong hose, ugaliin pa rin po natin na i-check para po makaiwas po tayo sa disgrasya. Ano po? At yun nga po, kung kayo po ay may concern about sa LPG, tumawag po kayo sa technician. Huwag po doon sa mga kapitbahay ninyo na hindi rin naman marunong, baka lalo kayo masilap. Thank you mga kaninong!